Sa isang kisap mata, tumakbo siya patungo sa kanila at nagsimulang magpatayan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang buong mukha at damit ay natakpan ng dugo at siya ay labis na masaya at excited, pinapatay ang mga tao nang hindi nag-aalala sa mga bangkay. Ang kaisipan na maaari siyang pumatay ng maraming tao nang walang sino man na humahadlang o umaaresto sa kanya ay lalo pang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa na may malawak na ngiti at masugid na tingin. Iniisip na ngayon, lahat ay boboto para sa kanya. Kapag naging leader siya ng zone, ang unang bagay na gagawin niya ay patayin ang mayabang na si Black Scythe. Samantala, si Ryu ay nagpapahinga lamang at pinapatay ang ilang goblin, umabot sa level 16. Ngayon siya ay medyo nadismaya dahil nang umabot siya sa level 16, kahit na nakapatay ng 200 monsters, hindi siya umangat sa level dahil ang antas ng mga monsters ay hindi higit sa 10, kaya't masyadong mababa ang karanasan upang umangat pa. Ngunit pagkatapos, lumipas ang 3 oras at isang dilaw na ilaw ang bumalot sa buong katawan ni Ryu. Sa susunod na eksena, nakita natin ang lahat na unti-unting nailipat sa ibang lugar. Ang ilang mga manlalaro ay patay, habang ang iba ay natatakot at ang ilan ay malubhang nasugatan. Nang makita ang mga nakakatakot na tanawin na ito, ang bodyguard at si Aran ay nagulat at walang masabi. Nagtataka kung ano ang nangyari dito at bakit napakaraming patay at nasugatang tao. Samantala, si Rao mula sa likuran, nang makita ito, ay nag-isip na tulad ng dati. Si Life is a Documentary ay muling kumuha ng papel na pamunuan sa pamamagitan ng pagpatay at pagbabanta sa mga tao. Nang makita si Life is a Documentary, inamin ni Ryu na siya ay isang likas na mandirigma at napakalakas, ngunit ang kanyang personalidad ay parang isang psycho. Nagpatuloy siya na nakikita ang kanyang duguang mukha na magandang ideya na alisin ang isang time bomb tulad niya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niyang hindi ito ang tamang oras upang gawin iyon. Tinawag ni Life is a Documentary si Ryu na may kayabangan, sinasabing hinihintay siya. Tinanong ni Ryu kung ano ang gusto niya at sinabi ni Life is a Documentary na hindi naman marami. Sa isang mayabang ng ngiti, sinabi niyang gusto niyang maging alagad si Ryu at magtrabaho para sa kanya. Nang marinig ito, nagbigay si Ryu ng neutral na ekspresyon, nagtatanong kung bakit siya dapat magtrabaho sa ilalim niya. Si Life is a Documentary, na may kumpiyansa na umiikot ang kanyang kutsilyo, ay nagsabing dahil kung hindi magtatrabaho si Ryu sa ilalim niya, papatayin siya. Nang marinig ito, bahagyang tumawa si Ryu na nagulat sa kanya. Pagkatapos na may seryosong mukha, sinabi niyang, kaya gusto ni Life is a Documentary na makipaglaban kay Ryu. Tumawa si Ryu ng kaunti at sinabi, ngayon na nasa magandang mood siya, kung si Life is a Documentary ay magmamakaawa at humingi ng awa, baka payagan na lang niya ito. Ano man ang sinabi niya, naguluhan ang muscular na lalaki. Sinasabing siya ang papatay kay Ryu, kaya bakit siya dapat magmakaawa? Nagsimula siyang muling magbanta kay Ryu, ngunit sapat na si Ryu dito. Pinutol siya sa kalagitnaan at tinanong kung hindi naiintindihan ni Life is a Documentary ang Korean. Sa isang nakakatakot na pulang aura, tinawag ni Ryu ang kanyang itim na scythe at sinabing sa tingin niya, kapag pinutol niya ang isa o dalawang mga bahagi ng katawan niya, mauunawaan niya ang sinasabi niya. Nang makita si Ryu at ang kanyang nakakatakot na aura, natakot at nagpanik ang muscular na lalaki na pagtanto niyang nagkamali siya sa maling tao. Si Ryu sa kabilang banda ay nang aasar na tinanong ang muscular na lalaki kung bakit siya hindi sumasagot o kung nakalimutan na niyang magsalita. Nang marinig ito, kinagat ng muscular na lalaki ang kanyang mga ngipin at ipinakilala ang kanyang sarili bilang leader ng gang ng Jongsik. Sumigaw siya, sinasabing hindi siya natatakot dahil sa ilang laruan na hawak ni Ryu at handa na siya para sa laban. Si Ryu, na may maliit na ngiti, ay ipinaliwanag na siya ay matatag nga, ngunit hindi siya makakapatay dito. Gusto niyang maging leader ng zone ang Musclehead dahil balak niyang gamitin ito sa ikatlong round. Nang handang-handa na ang Musclehead na umatake na may kumikislap na tunog, biglang lumitaw ang anghel mula sa langit. Sinabi ni Ryu na swerte ang Musclehead, humarap siya at pinayuhan ito na piliin ng mabuti ang mga kalaban sa susunod
kung nais nitong mabuhay ng mas matagal. Sa mga salitang iyon, kinuha niya ang kanyang scythe at iniwan ang nainsultong Musclehead. Sa pakiramdam na medyo nakahinga ng maluwag, ipinaliwanag ng Musclehead na sobrang laki ng pressure mula kay Ryu, para siyang mamamatay sa takot. Pagkatapos, nagngangalit ang mga ngipin sa galit, nangako siyang kapag naging leader siya ng zone, papatayin niya si Ryu ng walang awa, dahan-dahang pahihirapan ito. Ngayon, napansin ng anghel na nagpatayan ang mga tao at namatay, ngunit sinabi niyang hindi ito ang kanyang problema. Sa isang daliri niyang pag-flick, sinimulan niya ang voting quest. Nagsimula ang timer sa 5 minuto at maaari silang bumoto para sa sino mang gusto nila sa pamamagitan ng pagtingin sa tao ng ilang sandali. Kailangan nilang sabihin ang salitang boto sa kanilang isipan at sino mang hindi bumoto sa loob ng 5 minutong ito ay mamamatay. Sa oras na nagsimula ang timer, nakatayo ang Musclehead ng may pagmamalaki. Iniisip kung ano ang gagawin niya kapag naging leader siya ng zone. Gayunpaman, bumagsak ang kanyang pagmamalaki nang mapansin niyang may isang babae na hindi nakatingin sa kanya. Binigyan niya ito ng banta, sinabing papatayin niya ito kung bumoto ito para sa iba. Tumugon siya, sinabing bumoto na siya para sa kanya at ayaw niyang tumitig sa isang Musclehead na may dugo sa mukha. Ang Musclehead, sa kanyang tunay na anyo, sumigaw na sino mang hindi tumingin sa kanya ay mamamatay. Nang matapos ang 5 minuto, inihayag ng anghel na may ngiting mabait na oras na para ipakita ang mga resulta. Isang malaking screen ang lumitaw na may mga pangalan, at kahit na ang Musclehead ay nasa unang ranggo, nanalo lamang siya ng ilang daang boto. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nakakuha ng napakalaking 2077 boto. Galit na galit, sinimulan ng Musclehead na hanapin ang mga taong hindi bumoto para sa kanya. Gayunpaman, inihayag ng anghel na ang Life as a Documentary ay nasa unang pwesto, na ginawang leader siya ng zone. Sa isang palakpak, ibinigay ng anghel ang posisyon sa Musclehead na may ngiti, iniisip na sa kaunting panahon, mapapagsisihan ni Ryu ang kanyang ginawa. Ngunit bago siya makapag-isip ng mabuti, may napansin siyang iba. Nang tingnan ang kanyang skill window, napansin niyang maaari lamang siyang mag-utos sa 10 tao sa kabuuan at ito ay isang one-time use skill. Matapos niyang gamitin ito sa 10 tao upang sumunod sa kanyang utos, hindi na niya magagamit ang skill na ito at hindi ito gagana sa mga manlalaro na may mga klase. Ang kaalamang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigo. Ang anghel, na may mapanlikhang ngiti ay nagpatuloy, sinabing hindi pa tapos ang round. Mayroong nakatagong quest, at nang marinig ito, nagsimula ang lahat na magpanik. Pagkatapos, isang quest window ang lumitaw, na nagpapaliwanag na maaari silang makakuha ng klase pagkatapos makakuha ng item na may kaugnayan sa klase, na nag-iwan sa lahat na naguguluhan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sino ang makakaalam na si Ryu ay nakakuha ng klase mula sa kung saan? Kaya, mga kaibigan, ngayon ay mayroon tayong 4,500 likes. Mangyaring mag-like at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ngayon ipagpatuloy natin. Ipinaliwanag ng anghel na ang ranggong ito ay batay sa kung sino ang unang nagbago ng kanilang klase. Nang makita ng anghel ang system window at napansin na si Ryu ay hindi lamang ang unang sa kanyang zone na nagbago ng klase, kundi pati na rin ang unang sa buong mundo, pinuri siya. Nakakuha si Ryu ng kanyang klase sa loob lamang ng 30 minuto at 42 segundo, nakapansin-pansin. Binanggit ng anghel na ang Grim Reaper class ay isang nakatagong klase at tanging isang tao lamang sa buong mundo ang makakakuha nito. Pagkatapos nito, mawawala na ang klase. Kawili-wili, ang pangalan ni Ryu, Black Scythe, ay tumugma ng perpekto sa kanyang klase. Sa isang mapanlikhang ngiti, tinanong pa ng anghel kung si Ryu ay makakakita ng hinaharap o kung ano, na nagpapahiwatig na ang kanyang pangalan ay tumutugma sa kanyang klase ng napakahusay. Si Ryu, na palaging cool at composed na may neutral na muka, ay ipinaliwanag na wala siyang alam tungkol dito at ang pagkuha ng Grim Reaper class ay purong pagkakataon lamang. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap,
Napansin ng ibang mga manlalaro na ang anghel ay hindi nakikipag-usap ng bastos kay Ryu, hindi tulad ng kanyang karaniwang asal. Ngumiti si Ryu sa kanyang sarili, napagtanto na ang anghel na ito ay hindi alam ang proseso kung paano niya nakuha ang Grim Reaper class. Alam lamang niya na siya ay isang Grim Reaper at ang mga Grim Reaper ay ang mga natural na kaaway ng anghel. Ngayon, nang marinig ang sagot ni Ryu, dahan-dahang inilagay ng anghel ang kanyang kamay sa kanyang mga labi na nagpapakita ng interes. Ang kanyang ekspresyon ay nagkaroon ng medyo malikot na hitsura dahil hindi siya makapaniwala na may isang tao mula sa kanyang zone na nakakuha ng klase. Ibig sabihin nito, si Ryu ang magiging tanging hindi maaapektuhan ng skill ng leader ng zone. Nang marinig ito, ang lahat ng mga manlalaro ay medyo naguguluhan at nagsimulang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpasya ang anghel na ipaliwanag ang lahat ng kaugnay dito na may mainit ng ngiti. Nilinaw niya na ang skill ng leader ng zone, ang autoridad, ay hindi gagana sa mga taong nakakuha ng klase. Ibig sabihin, hindi makakapag-utos ang musclehead kay Ryu. Idinagdag din niya na nakalimutan niyang banggitin ang pinakamahalagang impormasyon. Ang zone leader ay maaari lamang gumamit ng kanilang skill sa 10 tao. At ito ay isang one-time use skill, hindi ito walang hanggan. Matapos marinig ang impormasyong ito, isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa mga manlalaro. Samantala, ang musclehead ay labis na naiinis at isinumpa ang anghel. Nagtataka kung bakit niya ito ibinulgar sa lahat. Nagsalita pa siya, bakit siya ganun? Tumugon ang anghel na ang pinakamabilis na manlalaro na tumanggap ng klase ay dapat makatanggap ng nararapat na gantimpala. Sa isang pag-flick ng kanyang daliri, binigyan niya si Ryu ng 2 gantimpala. Ang una ay isang low-rank armor selection coupon at ang pangalawa ay isang misteryosong chest. Hindi nag-aksaya ng oras si Ryu at agad na binuksan ang armor selection. Sa harap ni Ryu, lumitaw ang 3 iba't ibang armor. Isang plate armor, isang leather armor, at isang mage's robe. Nang walang pag-aalinlangan, pinili ni Ryu ang leather armor dahil magbibigay ito ng kaunting tibay ng hindi hadlang sa kanyang liksi. Susunod, binuksan ni Ryu ang misteryosong chest na nagbubunyag ng 3 opsyon. Tricks experience boost para sa round, 3,000 gold, at ilang impormasyon na may kaugnayan sa ikatlong round. Pinag-isipan ni Ryu ang kanyang mga pagpipilian. Isinasaalang-alang na sa ikatlong round, ang mga halimaw ay babagsak mula sa langit. Sa makatuwid, nagpasya siyang ang 3x experience boost ang pinakamainam na pagpipilian upang makatulong sa kanyang pag-level up. Inanunsyo ng anghel na natapos na ang round at magkikita muli sila para sa ikatlong round sa susunod na buwan. Habang unti-unting nagsisimulang mawala ang lahat sa maliwanag na dilaw na liwanag, nagbago ang tono ng anghel at naging creepy habang ipinahayag ang kanyang pananabik para sa susunod na round at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa mga salitang iyon, natapos ang round at ipinaalam ng sistema na kabuuang 873,500 205 tao ang nakaligtas sa round na ito. Sa susunod na sandali, nakita natin si Young Man na nagpanik, nagising na may mabigat na paghinga at basang-basa ng pawis. Una niyang sinuri ang kanyang nanginginig na kamay, na tila maayos, at pagkatapos ang kanyang ibang kamay at mga binti, kinumpirma na lahat ay buo. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting ginhawa na pagtanto na hanggat hindi siya namamatay sa mundong iyon, walang pinsala ang mangyayari sa kanyang totoong katawan. Sa isang seryosong ekspresyon, nangako siyang sa hinaharap kahit na hilingin ng Diyos na kumilos siya ng bastos sa harap ni Ryu, hindi na siya muling magiging ganoon. Ayaw na niyang maranasan muli ang sakit at takot na naramdaman niya ngayon. Nagbago ang eksena at nakita natin ang bodyguard na sinusubukang aliwin si Aren, na nakaupo sa kanyang sofa habang hawak ang tasa ng kape. Muli siyang natatakot dahil sa nangyari, ngunit sinabi niyang sa pagkakataong ito, wala siyang ginawa. Salamat sa bodyguard at kay Ryu, ligtas siya. Sa kabila ng kanyang takot, ngumiti siya at ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa bodyguard. Pinasalamatan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bodyguard, medyo nag-aalangan at nahihiya, ay sumagot na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin.
Nabantayan siya kaya hindi ito malaking bagay. Medyo nalungkot ang ekspresyon ni Arin. Talagang gusto niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Black Scythe mula sa kaibuturan ng kanyang puso at nagtanong kung may paraan para magawa ito. Ipinaliwanag ng bodyguard na dahil hindi nila alam ang tunay na pangalan ni Black Scythe o kung ano ang hitsura niya, wala silang paraan para mahanap siya. Idinagdag niya na sa tingin niya, ayaw ni Black Scythe na malaman ang kanyang tunay na pagkatao dahil tumanggi pa itong ibigay ang kanyang numero ng bank account na maaaring magdala sa pagtuklas ng kanyang tunay na pagkatao.